Mas malapit na kaysa dati ang Ukraine sa pagsali sa European Union. At kung mangyayari iyon, magiging pinakamasamang bangungot ito ni Vladimir Putin. Ang European Union ang sentro ng pinakamalaking proyektong kapangyarihan sa makabagong Europa. Hindi lang basta pampulitikang samahan. Ang matagal na pakikibaka para sa pagkakaisa ng Europa. Ang pagiging bahagi ng European Union ay magpapabago sa ekonomiya, hangganan, alyansa, at seguridad ng Ukraine. Ito ang magiging huling, hindi na mababalik na pagputol sa ugnayan sa Russia, ang kinalalabasan na pinakakinatatakutan ni Putin. Ito ang mismong kinabukasan. Naglunsad si Putin ng digmaan ng pananakop upang pigilan ito. Ngunit ngayon, mas lalo pang lumalayo ang Ukraine mula sa Moscow kaysa dati. At mas napapalapit sa Brussels para maintindihan kung bakit napakahalaga ng pagiging miyembro ng European Union para sa Ukraine ngayon. At kung bakit todo ang paglaban ng Kremlin para pigilan ito. Kailangan nating balikan ang panahon kung kailan ibang-iba ang itsura ng Europa. Noong Cold War, nahati ang kontinente sa dalawang magkalabang sistema, ang kanlilipang. Ang kanlurang Europa ay bumuo ng ekonomiyang pamilyan, demokratikong institusyon, at kulturang kooperasyon. Ang silangang Europa ay nanatiling kontrolado ng Soviet na siyang nagdidikta ng politika at ekonomiya. Ang Ukraine ay isa sa mga Soviet republics, kaya't ang direksyong pampolitika at pang-ekonomiya nito ay tinutukoy sa Moscow. Nang bumagsak ang Unyong Soviet noong 1991, nagbago ang rehiyon. Bigla ang nagkaroon ng kalayaan ang Ukraine. Ngunit dumating ang kalayaan na may kasamang matinding dagok sa ekonomiya, mahihinang institusyon ng Estado, at tumitinding katiwalian. Samantala mabilis umaksyon ang mga bansa sa kanluran ng Ukraine. Sinimulan ng Poland, Hungary, Czech Republic, Slovakia, at mga bansang Baltiko na buksan ang merkado, palakasin ang legal na sistema, at maghanda para sa European Union membership. Nais nila ng katatagan at access sa mas malaking komunidad ng ekonomiya na makakatulong sa kanila na maging moderno sa mga susunod na dekada. Lalong lumakas ang ekonomiya, gumanda ang infrastruktura, at naging mas demokratiko ang mga institusyon nila. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ipinapakita nito kung bakit tumingin sa kanluran ang Ukraine mula pa noong una at kung bakit nakita ng Russia ang pagbabagong iyon bilang banta sa kanilang impluensya. Bago natin talakayin iyon, mahalagang maintindihan muna kung ano ang European Union. Para sa marami, parang malayong burokrasya ang European Union, pero nagsimula ito bilang praktikal na ideya. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, hangad ng mga pamahalaan sa Europa na maiwasan ang bagong digmaan. Ang solusyon ay kooperasyon sa mahahalagang industriya gaya ng carbon at bakal. Kapag nagtutulungan ang mga bansa, mas kaunti ang tsansang magkadigmaan. Habang lumilipas ang panahon, naging iisang pamilihan ito kung saan malayang gumagalaw ang produkto, serbisyo, tao, at kapital sa mga hangganan. Nagkasundo ang mga estado sa parehong legal na pamantayan, proteksyon ng mamimili, at mga patakaran sa kalikasan. Nagtayo sila ng mga institusyon tulad ng Parlamento ng Europa, Komisyon ng Europa, at Hukuman ng Katarungan ng Europa upang mapanatiling patas at matatag ang sistema. Nagbibigay ang European Union ng access sa pinakamalaking pamilihan, matibay na legal na proteksyon, at mga oportunidad sa edukasyon sa iba't ibang bansa. Pagpasok ng mga dating komunistang estado sa European Union, bumilis ang ekonomiya. Dumami ang pamumuhunan at naranasan ng mga mamamayan ang kalayaan at mga oportunidad na di posible noong Soviet era. Nakita ng Ukraine ang lahat ng nangyayari sa tabi nila. Nakita nito na naging mabilis ang paglago ng ekonomiya ng Polonia, naging digital powerhouse ang Estonia, at ang Lithuania ay mabilis na modernisa ng higit pa sa inaasahan ng kahit sino. Para sa maraming Ukrainians, lalo na sa kabataan, pinatunayan ng mga kapitbahay nilang bansa ang kayang mangyari kapag niyakap ng bansa ang reforma at sumali sa Europa. Pero mas naging komplikado ang landas ng Ukraine. Hinarap nito ang korupsyon sa bawat sektor, habang sinakop ng mga oligarko ang mahahalagang industriya at nagkaroon ng koneksyon sa parlamento at mga ministeryo. Laging nagpapalit ang gobyerno at mas madalas pa silang mag-away kaysa ayusin ang mga problema. At higit sa lahat, nariyan ang Rusya na determinado na huwag hayaang lumayo ang Ukraine mula sa orbit ng Moscow. Noong 1970 dekada at early 2000s ginamit ng Rusya ang impluensya nito. Malaki ang pag-asa ng Ukraine sa gas mula sa Rusya at tuwing taglamig ay naaalala ng bansa ang katotohanan iyon. May diskwento kapag kakampi ng Moscow ang Kyiv, pero tumataas ang presyo kapag mainit ang usapan ng mga leader tungkol sa European Union.
Apektado ng trade restrictions ang mga pabrika sa Ukraine kapag sinusubukan ng mga politiko sa Kyiv na makipag-ugnayan sa Brussels, banayad man ang kilos. Malinaw ang mensahe. Inaasahan ng Rusya na manatiling malapit ang Ukraine. Pero hindi pa rin nawawala ang ideya nitong sumali sa Europa. Nag-aral sa abroad ang mga estudyanteng Ukrainian. Ikinukumpara ng mga batang profesional ang sahod at oportunidad sa mga kaibigan sa Poland or Latvia. At hinihikayat ng civil society ang pagiging bukas at pagsunod sa batas. Unti-unting nabuo ang momentum. Pinangunahan ng mga naniniwalang karapat-dapat ang Ukraine sa kinabukasan tulad ng mga kapitbahay nito. Ang unang malaking tunggalian ay noong 2004 nag-udyok ng malawakang protesta sa Kyiv ang halalang pampanguluhan na pinaniniwalaang dinaya. Nagtipon ang mga tao sa gitna ng lamig para ipaglaban ang patas na halalan at gobyernong kumakatawan sa kanilang kagustuhan. Ang sandaling ito ay tinawag na Orange Revolution. Unang beses nakita ng mundo na maraming Ukrainians ang lumabas para ipaglaban ang karapatang pumili ng kanilang direksyon. Isang bagong halalan ang inorganisa at isang pro-European na kandidato ang nanalo. Pero ang mga revolusyon, hindi nito nasosolusyunan ang lahat. Sa mga sumunod na taon, bumalik ang pagkakabahabahagi, nagpatuloy ang korupsyon at humina ang ekonomiya. Muling ginamit ng Moscow ang presyon sa gas at kalakalan na nagpapaalala sa Ukraine ng kapalit ng kalayaan. Habang tumataas ang dismaya, nabawi ng Russia ang impluwensya nito nang maging pangulo si Viktor Yanukovych noong 2010. Unti-unting bumalik ang Ukraine sa orbit ng Moscow. Nangako siya ng balanseng relasyon sa Europa, ngunit mas pumabor sa Russia ang mga pulisiya niya. Sinikap pa rin ng European Union na palapitin ang Ukraine sa kanila. Nakipagnegosasyon ang Brussels ng isang malaking kasunduan sa asosasyon na magpapamoderno sa ekonomiya ng Ukraine at magbubukas ng pinto para sa mas malalim na kooperasyon. Hindi pa ito ganap na pagiging miyembro, pero mahalagang hakbang ito patungo sa sistemang Europeo na pinakinabangan ng mga kapitbahay ng Ukraine. Noong 2013, ilang araw bago pirmahan ang kasunduan, pinatigil ni Yanukovych ang proseso. Gusto ng Moscow na mapasama ang Ukraine sa isang customs union na pinamumunuan ng Russia. At napakalaki ng presyong ginagawa sa likod ng mga eksena. Pakiramdam ng mga Ukrainian na isinakripisyo ang kanilang kinabukasan. Nagtipon ang mga tao sa Central Square ng Kyiv. Iwagayway ang bandila ng Europa at nanawagan ng pagbabago. Lumawak ang protesta at sumikat sa buong mundo bilang Euromaidan. Habang pinipigilan ng gobyerno ang mga nagpoprotesta, lalo silang dumarami. Sumali ang mga estudyante, profesional, retirado at pamilya. Para sa kanila, hindi lang kasunduan ang issue, kundi dignidad, kalayaan at kinabukasan na hindi kontrolado ng ibang kapitolyo. Matapos ang ilang buwang tensyon at sagupaan, tumakas si Yanukovych sa bansa. Isang bagong pamahalaan ang namuno at sumuporta sa desisyong sumali ng Ukraine sa Europa. Nagulat ang Moscow dahil, para sa Russia, ang pagsali ng Ukraine sa European Union ay hindi lang pampulitikang integrasyon. Ibig sabihin, mawawala ang impluwensya nila sa bansang lagi nilang itinuring na saklaw. Ang pagiging miyembro ng Ukraine sa European Union ay magdadagdag ng malaking kaalyado sa Europa sa tabi ng Russia. Ibig sabihin, modelo ito na maaaring mag-inspire sa mga Ruso. Sa ilang linggo, sinakop ng Russia ang Crimea at sinuportahan ang separatista sa silangang Ukraine. Sinira ng pagsasanib ng Crimea ang paniniwala na permanente na ang mga hangganan sa Europa matapos ang Cold War. Agad na sinakop ng tropang Ruso ang peninsula at inangkin ito ng Moscow sa ilang linggo. Maraming Ukrainyano ang nakaramdam ng pagtataksil, hindi lang dahil nawala ang kanilang lupa, kundi dahil ipinakita nito na ang kanilang kapitbahay, na dating tinawag ang sarili bilang bansang kapatid, ay handang kunin ang anumang gusto nito. Nang subukan ng Ukraine na magbago ng direksyon at humupa ang balita mula Crimea, kumalat ang karahasan sa silangang Ukraine, kung saan sinakop ng pro-Russia na grupo ang mga bayan sa Donetsk at Luhansk. Ang dating hybrid warfare ay naging matagal at mabigat na labanan na tumagal ng 8 taon. Binago ng panahong ito ang pananaw ng mga Ukrainian sa Europa at sa kanilang kinabukasan. Bago ang 2014, ang pagiging miyembro ng European Union ay tila isang pangmatagalang layunin, isang bagay na unti-unting hinahangad, habang pinapanatili ang balanse ng ugnayan sa silangan at kanluran. Nagbago ang pananaw matapos ang panghihimasok ng Rusya. Hindi na lang kalakalan o visa ang Europa. Kaugnay na rin ito ng kaligtasan, katatagan, at pagtindig laban sa panlabas na presyon. Bawat labanan sa Donbas at bawat pamilyang napilitang lumikas ay nagtulak sa bansa sa parehong konklusyon. Kailangan nitong iangkla ang sarili sa isang sistemang nakabatay sa malinaw na mga patakaran. Sa halip na muling bumalik sa anino ng Moscow, binago rin ng pananakop ang politika sa bansa na wala na ang dating hatian ng pro-Europeo at pro-Rusong mga grupo.
Maraming dating pro-Moscow na botante ang nagbago ng isip tungkol sa kanilang posisyon. Sumali ang mga voluntaryo mula sa mga lugar na nagsasalita ng Ruso sa pagtatanggol. Patunay ng mas matibay na katapatan sa estado kaysa sa wika. Ang mga pamilyang may personal na koneksyon sa magkabilang panig ng hangganan ay nakita kung paano winasak ng propaganda ang ugnayang tumagal ng henerasyon. Nagsimulang mabuwag ang ideya ng iisang Slavikong espasyo at napalitan ito ng mas matibay na pagkakakilanlan batay sa pagkamamamayan, magkakatulad na karanasan at sariling pagpapasya. Dahil dito, inaasahang magpapatigil sa labanan sa silangan ang mga kasunduang Minsk na nilagdaan noong 2014 at 2015. Nanawagan sila ng tigil putukan, pag-atras ng tropa at lokal na halalan sa mga hawak ng separatista. Ngunit marupok na ang mga kasunduan mula simula. Giit ng Rusya, wala silang kinalaman sa labanan kahit nagbibigay sila ng mandirigma at armas. Paulit-ulit na bigo ang tigil putukan, patuloy ang labanan at pagdurusa ng mga sibilyan. Habang nagtatalo ang mga diplomat, araw-araw na inaatake ang mga sundalo sa gitna ng labanan sa silangan. Sinubukan ng Ukraina na muling buuin ang kanilang estado mula sa loob. Nasira na ang ekonomiya dahil sa revolusyon at ngayon dagdag pasanin pa ang digmaan. Bumagsak ang mga bangko, nawalan ng halaga ang pera at ang mga industriya sa silangan tulad ng mga pabrika, minahan ng uling at mga planta ng kuryente ay biglaang naputol. Lumapit ang gobyerno sa International Monetary Fund at European Union para sa tulong. Pumayag ang Ukraina sa malalaking reforma na matagal na sanang ginawa. Mahirap at masakit ang mga reformang ito, pero nagsimula nitong baguhin ang bansa sa paraang di inaasahan ng Moscow. Mahalagang pagbabago ang paglikha ng mga ahensya laban sa katiwalian. Dahil matagal ng hadlang sa pag-unlad ng Ukraina ang katiwalian. Itinulak ng mga kanluraning katuwang ang pagtatayo ng bagong institusyon, independenteng piskal, at pampublikong pagmamatsyag. Hindi ito mga mabilisang solusyon. Patuloy pa ring tumutol sa pagbabago ang mga lumang koneksyon. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ang Ukraine ng legal at pampulitikang paraan para hamunin ang sistemang pinamumunuan ng mga oligarko na pumigil sa pag-unlad mula nang maging malaya. Gayunpaman, kahit sa gitna ng kawalang katiyakan na ito, patuloy pa ring unti-unting lumalapit ang Ukraine sa Europa. Noong 2017 ipinagkaloob ng European Union ang visa-free travel, isang malaking simbolikong tagumpay. Binuksan ng mga pasaporte ng Ukraina ang mga pintuan sa buong kontinente. At si Petro Poroshenko, ang pangulo na naupo matapos ang Euromaidan, ay nagtulak ng mga reforma, ngunit nakatanggap ng batikos na masyado siyang mabagal kumilos. Tumaas ang pagkadismaya, lalo na sa mas batang botante na naghahangad ng mabilis na pag-unlad at malinaw na pamamahala. Noong 2019 inihalal ng mga Ukrainian si Volodymyr Zelensky, isang dating komedyante na nangakong putulin ang kaugnayan sa nakaraan. Nangampanya siya para sa pagkakaisa, pagbabago at isang simpleng mensahe. Hindi na dapat ang korupsyon ang magpasya ng kinabukasan ng bansa. Pumasok si Zelensky sa opisina na may malakas na suporta at malinaw na mandato para gawing moderno ang estado. Isinulong niya ang reforma at sinubukang buhayin ang usapang kapayapaan sa Rusya. Ang pag-asa ay na maaring tapusin ng diplomasya ang digmaan sa Donbas. Maliwanag na hindi mareresolba ang sigalot sa simpleng pakikipagkamay o optimistikong talumpati. Patuloy na may tropa ang Rusya sa hangganan at tumatanggap pa rin ng armas ang milisya sa silangan. Bawat pagtatangka na muling simulan ang mga pag-uusap ay palaging nababangga sa parehong hadlang. Umaasa pa rin ang Moscow na papayag ang Ukraina sa kasunduang magbibigay ng impluwensya sa Rusya sa mga desisyon ng Ukraina. Ang paglapit ng Ukraina sa European Union at NATO ay hamon sa sinasabi ng Moscow tungkol sa karapatan nitong impluwensyahan ang rehiyon. Para sa Kremlin, hindi ito pagpili ng kapitbahay kundi direktang banta. Nang tumawid ang mga tangke ng Rusya sa hangganan ng Ukraina noong Pebrero 2022, nasaksihan ng mundo ang isang mahalagang pagbabago na naganap sa aktwal na oras. Sa mga Ukrainyano, hindi ito simula ng bagong labanan, kundi tuluyang pagkawala ng ilusyon na tatanggapin ng Rusya ang kanilang kalayaan. Ang nagsimula sa Crimea noong 2014 ay lumawak na ngayon bilang isang ganap na pagtatangka na tuluyang wasakin ang bansa. Nagising ang buong mga lungsod sa mga pagsabog. Kinuha ng mga pamilya ang anumang kaya nilang dalhin, na puno ng mga sasakyan ang mga kalsada na umaabot ng kilometro habang sinusubukan ng mga tao na tumakas papunta sa kanluran. Para sa maraming Ukrainians, hindi lang takot sa pagkawasak, kundi pati sa posibilidad na mabura ang kinabukasan ng bansa
sa ilang araw. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Sa halip na bumagsak, nanindigan ang Ukraine. Matatag na lumaban ang sundalo at tumulong ang boluntaryo sa pagdepensa ng bayan. Naghahatid ng supply, nagtayo ng barikada, at kumupkop sa mga nawalan ng tirahan ang mga sibilyan. Ang pagkakakilanlan ng bansa na pinagtibay ng krisis at reforma ay naging makapangyarihang puwersa. Pinatunayan ng Ukraine na hindi lang ito estado sa mapa, kundi bansang handang ipaglaban ang lugar nito sa Europa. Habang tumitindi ang labanan, may mahalagang labang naganap din sa diplomasya. Sabi ng Kyiv, hindi lang Ukraine ang kanilang ipinagtatanggol. Iginiit nitong pinoprotektahan ang Europa laban sa agresyon na maaaring lumawak kung pababayaan. Walang sagot. Ang mga leader ng European Union na matagal nang nagtatalo sa mabagal na reforma ay biglang napilitang gumawa ng mabilis at makasaysayang desisyon. Makalipas ang ilang araw, nag-apply ang Ukraine sa European Union at ilang buwan lang, binigyan ito ng kandidatong status. Ang mga dating naniniwalang malabong makapasok sa European Union ngayon ay nakikita na itong posible at agad na mangyayari. Ito ay hindi kawanggawa o simbolismo, kundi pagkilala ng Europa na ang kinabukasan ng Ukraine ay malapit na nakaugnay sa sarili nitong kinabukasan sa loob ng Ukraine. Pinilit ng digmaan ang gobyerno na pabilisin ang mga pagbabagong matagal nang ipinangako. Kinailangang magtrabaho ang mga institusyon sa matinding pressure at buwagin ang mga network ng korupsyon dahil bawat euro na nanakaw ay nangangahulugang mas kaunting armas, mas kaunting silungan at mas kaunting buhay ang maliligtas. Inaprubahan ng parlamento ang mga bagong batas sa procurement, reformas sa hudikatura at transparency. Pinalakas din ang kapangyarihan ng anti-korupsyon na ahensya. Nakipagtulungan ang mga grupong sibilyan sa gobyerno para bantayan ang paggastos sa digmaan. Kahit binobomba ng mga misil ang mga lungsod, tuloy pa rin ang paggawa ng batas, pag-review ng appointment, pagpapabuti ng pagbabantay, at pag-aayon ng pamantayan sa European Union. Kaunti lang ang bansang Europeo na nagpasa ng reforma sa ganitong hirap, na nagpapakita ng seryosong hangarin ng Ukraine sumali sa Unyon. Binibigyang diin rin ng digmaan ang mahalagang tanong na matagal nang dapat sagutin. Matagal nang tinuturing na hindi komportableng pero kayang kontrolin ang pagiging dependent sa enerhiya mula Russia. Nang magsimula ang pananakop, napagtanto ng European Union na ang pag-asa sa Moscow para sa gas at langis ay hindi lang delikado, kundi mapanganib. Mga desisyong dati inaabot ng taon bago magkasundo, ngayon linggo na lang na pagkakasunduan. Sunod-sunod na inilabas ang parusa. Pinutol ang koneksyon ng mga bangkong Ruso. Nilimitahan ang kalakalan, in-freeze ang mga ari-arian, umatras ang kumpanyang Europeo sa Russia, at inayos ang supply chain. Nagsimulang magtulungan ang European Union sa paghahatid ng mga armas. Isang bagay na hindi maiisip ilang taon lang ang nakalipas. Dahil sa pakikibaka ng Ukraine, napilitan ang Europa na suriin muli ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa. Pinatunayan nitong ang pagpapalawak ay estratehikong kailangan, hindi lang formalidad. Samantala, sinulit ng Ukraine ang bawat sandali para lalong mapalapit sa Europa. Walang tigil ang trabaho ng mga diplomat nito. Nagsalita ang kanilang pangulo sa 12-dosenang mga parlamento at nagtaas ng boses ang mga mamamayan sa online at sa mga rally sa buong Europa. Simple lang ang mensahe. Ipinagtatanggol ng Ukraine ang mga pagpapahalagang pundasyon ng European Union, kaya dapat lubos na suportahan ng Europa ang Ukraine kung mahalaga talaga ang mga iyon. Habang lumilipas ang panahon, kumalat ang pananaw na ito sa buong kontinente at nagbago ang opinyon ng publiko. Ang mga dating maingat na bansa ay ngayon tinitingnan ang Ukraine bilang katuwang na magpapalakas sa rehiyon, hindi na pabigat. Habang nagpapatuloy ang digmaan hanggang 2024, pinalawak ng European Union ang suporta nito sa pamamagitan ng bilyon-bilyong pondo, regular na tulong sa enerhiya, muling pagtatayo, at militar. Ang mga bagong programa ay inihanda ang Ukraine para sa mga proseso ng pagsusuri ng single market para sa mga European Union cluster na umusad pagsapit ng 2025. Inamin ng European Commission na malaki ang naging pag-unlad ng Ukraine sa reforma kahit may digmaan. Nagsilbing senyales ito na pwede nang simulan ang negosasyon kapag natugunan ang natitirang kondisyon. Kahit may digmaan, mabilis umusad ang Ukraine at inayon ang mga batas sa pamantayan ng Europa. Kinikilala ng Brussels ang geopolitical na halaga ng pagpapalawak, kaya't ginawa itong prioridad sa seguridad at naghanda para sa mga bagong miyembro. Kung magtagumpay ang Ukraine, patutunayan nitong kayang magbago ang post-Soviet na lipunan at pumili ng sariling landas
kasama ang kanluran. Iyan ang pinaka-kinatatakutan ng rehimen ni Putin sa Rusya. Dahil kung sasali ang Ukraine sa European Union, malaki ang epekto nito sa kanilang ekonomiya at pamumuhay. Ang pagiging miyembro ay hindi lang simbolo ng politika. Binubuksan nito ang access sa pinakamalaking single market sa mundo na nagpapahintulot sa mga produkto, serbisyo, kapital, at tao na malayang makatawid sa mga hangganan. Sa Ukraine, ibig sabihin nito ay makakapasok ang kanilang produkto sa merkadong may higit 400 at 50 milyong mamimili ng walang taripa o hadlang. Nang sumali ang iba pang mga bansa sa silangang Europa, sa European Union, noong 2004 dumoble ang kanilang mga export papuntang Europa sa loob lamang ng ilang taon. Malaki rin ang pagtaas ng foreign investment. Halimbawa, ang Polonya ay nakatanggap ng mahigit 200 bilyong euro sa mga pamumuhunang may kaugnayan sa European Union mula 2004 hanggang 2020. At ang kanilang gross domestic product per capita ay higit pa sa nagtaypol. Katulad ng mga trend ang nakita sa mga bansang Baltic, kung saan tumaas ang sahod, bumaba ang kawalan ng trabaho, at nagsimulang umusbong ang mga bagong industriya. Posible rin ang ganitong uri ng pagbabago para sa Ukraine. Ayon sa mga pag-aaral ng institusyong pinansyal sa Europa, posibleng tumaas ng 57% ang gross domestic product ng Ukraine kada taon sa unang dekada. Pagkatapos ng sesyon, maaaring magmula ang paglago sa modernisasyon ng agrikultura, muling pagtatayo ng infrastruktura mula sa pondo ng European Union, at patas na kompetisyon ng kumpanyang Ukranyano sa pamilihang Europeo. Magkakaroon ng access ang mga magsasaka sa bagong teknolohiya at matatag na presyo, habang makakipagsosyo ang mga pabrika sa kumpanyang Europeo, mag-upgrade ng kagamitan at matugunan ang mataas na pamantayan. Makikinabang ang mga kabataang Ukranyano mula sa edukasyonal at profesional na mobilidad na magbibigay sa kanila ng parehong mga oportunidad tulad ng mga estudyante sa Poland o Germany. Maging ang maliliit na negosyo ay mararamdaman ang pagbabago sa pamamagitan ng mas malinaw na mga regulasyon, mas kaunting korupsyon, at mas madaling pag-access sa kredito. Bukod sa ekonomiya, palalakasin ng pagiging miyembro ng European Union ang ugnayan ng Ukraine sa mga pangunahing kaalyado nito. Ito ay mag-uugat sa bansa sa loob ng isang komunidad na binuo sa magkakatulad na mga batas, magkakaugnay ng mga polisiya, at sama-samang paggawa ng desisyon. Makikibahagi ang Ukraine sa mga talakayan tungkol sa seguridad ng European Union, negosasyon, sa kalakalan, at pangmatagalang pagpaplano. Sasali ito sa mga institusyon ng Europa na nagpoprotekta sa kalayaan ng hudikatura, karapatan ng mga mamimili, at patas na kompetisyon. Mahalaga ito dahil bawat hakbang patungo sa pag-aangkop sa European Union ay nagpapaliit ng puwang para sa pampulitikang manipulasyon at nagpapataas ng gastos ng panlabas na panghihimasok. Habang mas integrated ang Ukraine, mas mahirap itong gipitin ng ibang bansa gamit ang enerhiya, kalakalan, o politika. Ang pagiging miyembro ng European Union ay maglalagay sa Ukraine sa maayos na sistema ng batas at obligasyon, nagpapahirap sa korupsyon at nagpapadali sa negosyo para sa hinaharap. Para sa Rusya, ang pagsali ng Ukraine sa European Union ay sumasalungat sa impluwensya nito sa silangang Europa. Matagal nang iginigiit ng Moscow na manatili sa impluwensya nito ang dating mga republika ng Soviet gamit ang gas, presyur sa kalakalan, at pampulitikang koneksyon. Masisira ng Ukraine na kaalyado ng European Union ang sistemang iyon. Babaguhin nito ang seguridad ng rehiyon, pahihinain ang impluwensya ng Russia, at ilalapit ang isang malaking demokrasya sa hangganan nito. Tinitingnan ng Kremlin ang European Union bilang puwersang humihikayat sa mga estado sa pagiging bukas, pagsunod sa batas, at transparency, hindi lang bilang pamilihan. Pagkakaisa ng mga bansa ay nagpapababa ng korupsyon, nagpapataas ng pamumuhunan, at nagpapahina sa panggigipit ng Russia. Ang kaguluhan sa paligid ng Ukraine ay pabor sa Moscow dahil pinapabagal nito ang reforma, tinataboy ang mamumuhunan, at nagpapahirap sa pagsunod ng Ukraine sa pamantayan ng European Union.